Hindi pa rin nga talaga mga idol sumusuko ang Los Angeles Clippers sa pag-secured nila ng pwesto sa playoffs ng West matapos nilang maitabla at makuha sa top 6 ang Golden State Warriors at umabante gamit ang napaka-impressive performance kahapon laban sa New York Knicks. As of now, nagkaroon sila ng record na 8-2 kung saan isa nga sila ngayon sa pinakamainit na team at nagagawa nila yan dahil sa tuluyang pagbabalik ng tunay na laro ni Kawhi Leonard. In fact, muntikan pa nga itong magtala ng triple-double sa kanyang last game laban sa Knicks. Bumabalik na naman ang confidence nito sa mga galaw niya na wala siyang pinoproblemang injury sa katawan. Kaya natutulungan nga nito si James Harden sa scoring na rason bakit nagagawa nilang makakuha ng mga easy win at makipagsabayan sa mga legit na contender, hindi kagaya ng nagdaang buwan lalo noong may iniindang injury ito na siyang isa sa mga dahilan bakit sila noon nag-i-struggle. Kaya hanggat healthy si Kawhi Leonard, may pag-asang magkampiyon ang Los Angeles Clippers. Samantala, pagkatapos nga pong maipanalo ng Lakers kahapon ang laro kontra sa Indiana Pacers, dumiretso rin naman sila ngayon sa Chicago para kalabanin sa rematch ang Bulls na tinalo pa lang sila nung nagdaang linggo. Kung inyong matatandaan, tinalo at dinomina ng Chicago Bulls ang Lakers sa una nilang paghaharap kaya panahon na upang mabawian nila ito. In fact, kahit man kagagaling pa lang ni LeBron sa injury, pinilit nga nitong maglaro sa back-to-back. Si Rui Hachimura hindi nga pinayagan maglaro. Pero sa kabila niyan, dihado pa rin dito ang Lakers since hawak ng Bulls ang home court advantage ang momentum. Pero hindi kagaya sa una nilang laban, mas nakakasabay na sila dito salamat sa maagang pag-arangkada ni Luka. Kita nga dito kung gaano siya kagigil na makabawi. Nagkaroon rin naman dito ng magandang simula si LeBron, di kagaya kahapon. Pero kahit anong gawin ng Lakers, natalo pa rin sila dito. 119-117. Nagkaroon sana dito ang Lakers ng pagkakataong manalo matapos silang lumamang ng 5 points sa huling 12 seconds. Ngunit dahil nga sa pagkakamali ni LeBron, natalo pa sila dito kagaya na lang ng overcommit niya kay Nikola Vucevic na nagresulta sa wide open 3 ni Patrick Williams. Ang kanyang crucial turnovers at ang inbound pass na na-steal ni Josh Giddey na nagresulta ng 3-pointer ni Kobe White. At higit sa lahat, hindi nito pag-close out kay Josh Giddey sa half court kaya nagawa nito ang buzzer beating shot. At dahil sa pagkakamaling ito, natalo ang Lakers which is inamin rin naman ni LeBron sa interview na ang kanyang nagawang turnover ay siyang nagpatalo sa Lakers ngayong araw. Kaya humihingi nga ito ng sorry sa mga fans at team. And speaking of LeBron, maliban sa nagawang buzzer beater nito kahapon laban sa Indiana Pacers, meron pa nga itong isang bagay na ginawa. Ito ay ang pagharap niya sa isang interview kung saan pinatamaan niya ang sikat na analyst na si Stephen A. Smith dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanyang anak na si Bronny. Ayon kay LeBron, masayang-masaya nga daw si Stephen A. Smith dahil napilit siya nito na magsalita. Ika nga'y nagkaroon ito ngayon ng world tour sa dami ng magagawa nitong batikos. At kagaya ng inasahan pagkatapos ng naging pahayag ni LeBron, hindi na nga ito ikinatuwa pa ni Stephen A. Kung saan sinabi nito na papalag nga daw una siyang hinawakan ni LeBron kung sakali mang magkaroon ulit silang dalawa ng konfrontasyon. Halos lahat na nagdibong salita na pwede nitong bitawan tungkol kay LeBron, sinabi nito kagaya ng pagbulgar niya na isa nga daw pong sinungaling ang Lakers superstar at masyado nga itong affected sa pinagsasasabi sa kanya ng media.